Sabi nga nila, may mga pag-ibig na nabubuo sa liwanag ng araw. Pero meron din pag-ibig na unti-unting nagliliyab sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng alikabok, pawis, at tunog ng bakal sa bato. Ako si Juan, isang simpleng minero sa bayan ng Montalban. 4 na taon na akong sumusuong sa dilim ng minahan para lang may maiuwing liwanag sa bahay. Pero hindi ko akalain na isang araw na puno ng usok at ingay, may sasalubong sa akin na bagong muka. At doon nagsimula ang kwento naming parang ginto sa ilalim ng lupa. Mahirap hanapin pero sobrang halaga kapag natagpuan. Mainit ang hangin sa loob ng minahan ng araw na yun. Pawis na pawis kaming mga kasama ko, bitbit ang mga kagamitan at may putik pa sa muka. "Hoy, Juan, may bagong hire daw," sabi naman Pepe habang nilalagay sa balde ang mga tipak ng bato. "Ha? Sino naman?" Sagot ko sabay punas ng pawis sa noo. Hindi pa man ako nakakasagot ulit. Biglang bumaba mula sa itaas ang isang lalaking naka-helmet pero mukhang hindi sanay. Maputi, malinis, may ngiti na parang hindi bagay sa madilim naming paligid. "Ay, ako pala si Kyle. First day ko rito." At ayun, doon ako natulala. Di ko alam kung dahil sa liwanag ng headlamp niya o sa ngiti niyang parang may sariling spotlight. Seryoso, kahit puro alikabok at amoy langis ang paligid, parang may huminto sa mundo nung nag-abot siya ng kamay. Ako si Juan," sabi ko sabay abot ng kamay ko sa kanya. Mainit, medyo nanginginig pa. Siguro dahil hindi ako sanay makipagkamay sa ganong kagwapong lalaki. Simula nun, naging magkadikit kami ni Kyle sa trabaho. Ako raw kasi yung ini-assign sa kanya para turuan ng basic. Kung paano magtimbang ng bato, kung paano umiwas sa gas leak, at kung paano lumanghap ng hangin nang hindi nasisiraan ng bait sa loob ng minahan. Pero sa totoo lang, ako yata yung unti-unting nasisiraan. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa kanya. Habang araw-araw kaming magkasama, unti-unti kong nakikita kung gaano siya kakaiba. Tahimik pero matulungin. Maarte pero determinado. Takot sa ipis pero kayang magbuhat ng isang sako. At isang gabi habang nagbabantay kami sa tunnel, bigla niyang sinabi, "Alam mo Juan, akala ko nung una, hindi ko to kakayanin. Pero dahil ikaw yung nagtuturo, parang gusto kong manatili." Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero sa loob ng dilim ng tunnel, parang may sumindi sa dibdib ko. Parang ako yung ilaw na gusto niyang sundan. At doon ko napagtanto, baka nga, sa ilalim ng lupa, may nagmimina na rin ng puso ko. Simula nung dumating si Kyle, parang mas gumana yung bawat araw sa minahan. Dati, puno lang ng pagod, pawis at alikabok yung kasama ko. Pero ngayon, may kasamang ngiti, tawa, at amoy ng sabon na hindi ko alam kung saan niya nabibili. Isang gabi, nagpa-overtime kami ni Kyle. Kailangan naming tapusin yung paglalagay ng mga suporta sa bagong tunnel. Tahimik lang kami. Tanging tiktak ng martilyo at hinga lang namin dalawa yung maririnig. Maya-maya, biglang sumirit ang tunog ng hangin mula sa gilid. Juan, ano yun?" Halos
Napasigaw niyang tanong sabay lapit sa akin. Relax, Kyle. Baka pressure lang yan ng hangin. Huwag kang gagalaw. Wika ako naman. Pero imbes na kumalma, bigla siyang sumiksik sa gilid ko. As in, dikit na dikit. Parang batang takot sa kulog. Ramdam ko yung dibdib niyang mabilis ang tibok. Mainit. At dahil madilim, tanging ilaw lang ng lampara ang bumabalot sa amin. Juan, paano kung sumabog to? Wika niya. Ngumiti lang ako. At sabi ko naman, di sabay tayong lilipad. Pareho kaming natawa pero habang nakatingin ako sa kanya, parang hindi na ako sigurado kung alin yung mas nakakatakot. Yung tunog ng gas leak o yung nararamdaman kong kakaiba. Kaya tinapik ko na lang siya. Oh, balik ka na dun sa pwesto mo. Hindi ka makakatapos ng trabaho kung puro kakakapit sa akin. Pika ako. Safe kasi ako rito eh. Sagot niya. At doon ko naramdaman yung biglang kabog sa dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kanya. Pag-uwi namin, sabay kami naglakad papunta sa labasan ng minahan. Tahimik lang kami habang nakatingala sa buwan. Ang ganda, no? Sabi ni Kyle. Oo. Pero mas maganda kapag may kasama kang titingin. Wika ako naman. Napatingin siya sa akin sabay ngumiti. Di, titigan mo na lang ako, Juan. Tangina, ang bilis ng sagot. At mas mabilis pa yung tibok ng puso ko. Kaya simula nun, hindi ko na alam kung trabaho pa ba yung pinapasok ko o yung puso ko na yung unti-unting nahuhukay sa ilalim ng lupa. Simula nung gabing yon sa ilalim ng lampara, parang may nag-iba. Si Kyle, mas madalas nang tumatabi sa akin kahit oras ng kainan. At ako naman, ayun, parang tanga. Laging nakangiti kapag naririnig ko siyang tumatawa. Pero sa minahan, di mo talaga alam kung kailan may sisibol na bagong kaibigan, lalo na nung dumating si Rico. Isa ring minero, matangkad, at parang mayabang kung ngumiti. Lagi niyang tinutulungan si Kyle, kahit hindi naman kailangan. Pre, ako na magbubuhat niyan. Sabi ni Rico isang umaga. Kaya ko to. Sagot naman ni Kyle pero ngumiti pa rin siya. Nasa tabi lang ako noon, pinagmamasdan sila. At ayun, may kung anong kumurot sa loob ko. Di ko alam kung inggit, selos, o dahil tinamaan ako ng alikabok. Pagkatapos ng shift, habang naguhugas kami ng kamay sa may gripo, bigla akong nasabi. Close kay ni Rico ah. Napatingin si Kyle. Hindi naman, mabait lang siya. Okay. Mabait. Oo nga, masyadong mabait sa'yo. Wika ako, sabay pilit kong ngiti. Tumawa si Kyle. Uy, Juan, nagsiselos ka ba? Wika niya. Ako? Hindi ah. Ano ko, girlfriend mo? Sagot ko. Pero natahimik ako nang bigla niyang sinagot. Kung gusto ko. Parang may kumalabog sa dibdib ko. Di ko alam kung anong mas malakas. Yung tunog ng piko sa minahan o yung kabog ng puso ko nung sandaling yun. Kinagabihan habang nakahiga ako sa barracks. Biglang dumating si Kyle, bitbit ang dalawang cup ng kape. Juan, para sa ito. Pasensya na kung napahiya ka kanina. Wika niya. Hindi ah. Okay lang, sanay na ako. Wika ko naman. Pero seryoso, gusto kong malaman mo na kung may gusto man akong makasama palagi rito, ikaw yun. Hindi ako nakasagot. Tahimik lang ako. At tahimik lang kami
habang iniinom yung kape. Mainit pero mas mainit yung nararamdaman ko sa dibdib ko. At doon ko na-realize baka nga hindi lang simpleng pagkakaibigan itong nabubuo sa ilalim ng lupa. Baka pag-ibig na. Maghapon kami nasa loob ng minahan nung biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sobrang lakas ng kulog, pati yung daan palabas halos hindi na madaanan. Juan, sa barracks muna tayo baka mabaha. Sigaw ni Kyle habang hawak yung helmet niya. Tumakbo kami pareho basang-basa habang bumubuhos ang ulan sa labas ng tunnel. Pumasok kami sa lumang barracks. Yung luma, medyo sira yung bubong pero may maliit na ilaw sa sulok. Pareho kaming hingal, pawis at basa ng ulan. Grabe, akala ko hindi tayo makakalabas. Sabi ni Kyle habang tumatawa. Di doon na tayo titira kapag hindi tayo nakalabas. Biro ko naman. At eto, umupo kami sa sahig, magkatabi habang pinakikinggan ng ulan sa labas. Tahimik, wala yung ingay ng piko o makina. Tanging patak ng ulan at tibok ng dibdib naming dalawa. Maya-maya bigla niyang sinabi, Juan, may aaminin ako. Napatingin ako sa kanya. Alam mo, dati akala ko madali lang tong trabaho pero nung nakilala kita, parang ikaw na yung dahilan kung bakit gusto kong pumasok araw-araw. Tapos itong ngumiti siya na medyo nahihiya. Kasi gusto kita. Parang tumigil ang ulan o baka ako lang yung natigilan. Anong sabi mo? Tanong ko. Pilit na tinatago yung kaba. Gusto kita, Juan. Di ko alam kung kailan nagsimula pero sa tuwing kasama kita, parang ligtas ako kahit nasa ilalim tayo ng lupa. At ito, tahimik ako. Pero totoo, matagal ko na rin nararamdaman yun. Kaya marahan kong hinawakan yung kamay niya. At ang sabi ko, ang init ng palad mo. Tapos itong ngumiti siya. Sabi naman niya, kasi sa'yo lang ako kumakapit. Sa labas bumubuhos palalo ang ulan. Pero sa loob ng barracks, parang may apoy na nag-aalab. Di ko alam kung saan nauwi yung gabi. Pero sigurado ako, doon nagsimula yung pinakamainit at pinakatotoong pakiramdam na naranasan ko sa buong buhay ko. Sa ilalim ng lupa, sa gitna ng ulan, at sa katahimikan ng gabi, doon namin inamin na baka nga minina namin ang isa't isa. Pagkalipas ng ilang linggo mula nung gabing umuulan, mas lalo kaming naging malapit ni Kyle. Hindi na siya yung suplado at maarte na bagong hire. Ngayon marunong na siyang humawak ng piko, magbuhat ng sako at higit sa lahat, marunong na rin siyang magmahal ng isang tulad kong sanay sa dilim. Pero sabi nga nila, kahit gaano pa kaliwanag yung nararamdaman mo, may mga panahon pa rin kailangan mong pumili kung saan ka tatayo. Sa ilalim ng lupa o sa liwanag ng araw. Isang umaga, pinatawag kami ng supervisor. Mga pre, tapos na yung kontrata ng mga bagong tauhan. Pwede nang umuwi sa mga probinsya nyo. Tahimik lang ako. Alam kong kasama si Kyle. Habang nag-empake siya, nakaupo lang ako sa tabi ng bunk bed namin. Eto, nakatingin lang ako sa kanya. Habang inilalagay niya yung helmet niya sa bag niya. Tapos sabi ko,
Tapos na pala. At ang sabi naman niya, tapos na yung kontrata, pero hindi pa tapos yung sa atin. Napatingin ako sa kanya. Sabi ko, anong ibig mo sabihin? Lumapit siya, tinawakan yung kamay ko. Sanay sa alikabok. Hindi ako uuwi nang wala ka. Gusto kong magsimula ng bago. Sa ibabaw ng lupa naman. Sama ka. Wika niya. Tahimik lang ako. Ramdam kong tumitibok ng mabilis yung puso ko. Iiwanan ko tong minahan. Tanong ko. Ngumiti siya. Sabi niya, hindi naman lahat ng kayamanan sa ilalim ng lupa hinahanap eh. Minsan nasa taong tumutulong sa iyong makita yung liwanag. At doon parang tumigil ang lahat. Hindi na ako nagsalita. Niyakap ko na lang siya. Yung yakap na parang gusto kong ipabaon sa kanya lahat ng oras na kasama ko siya sa dilim. Sabi nga nila ang mga minero raw, sanay sa kadiliman, pero ako yung binatang natutong magmahal kahit sa lugar na walang araw. At sa pag-alis namin ni Kyle mula sa minahan, natutunan kong hindi mo kailangang maging mayaman para maramdaman yung ginto ng pagmamahal. Minsan sapat na yung taong pipiliin kang muli sa ibabaw ng lupa. Kahit nakilala ka niya sa ilalim ng dilim. Ako si Juan. At sabay kaming umalis sa minahan. At sa ibabaw, sa liwanag ng araw, patuloy kaming magmamahalan. Ako ang isang simpleng minero na nakahanap ng liwanag sa puso ni Kyle. At ito, ang lihim kong kwento. Sana'y nagustuhan nyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.